Puso Dengue Awareness Month po ngayong buwan ng Hunyo. Dahil daw madalas na naman ang pag-uulan, dumadami ang bilang ng mga lamok, lalo na yung mga dengue-carrying mosquito. Para sa tamang pag-iingat, maiiwasan natin niyang makuha ang sakit na yan. Ituturo yan sa atin ngayong umaga ni Dr. Lyndon Lisoy, DOH Program Manager on Dengue and Emerging Infectious Diseases. Good morning, Dr. Lisoy. Good morning, Carla. Okay. Merong 4S ang pagsugpo sa dengue. Laging inuulit-ulit yan ng DOH. Pero ulit-ulitin pa rin natin para bumaba talaga yung bilang ng biktima ng dengue. Ang unang S natin is search and destroy. Ang ibig sabihin nito ay siguraduhin nating walang mga containers na nakakalat sa kapaligiran natin na pwedeng mag-ipon ng tubig na siyang pwede pangitlugan ng lamok. Kahit na maliit na container, Kahit tansan. po mga kapuso, pwede pong pangitlugan. Basta may tubig. Oo, na yung may ipon. mga kitikiti, di ba? Yes. Oo. Pangalawa naman, self-protection measures. Pwede kang gumamit ng mga repellent, magsuot ng pantalon, or kung kaya mo mag-long sleeve, nang sa gayon maiwasan yung kagat ng lamok. Yung pangatlo, seek early consultation. Ito naman yung sa health-seeking behavior nating kababayan. Oo. So kung meron na pong nilalagnat ng, say, 48 hours at hindi pa nag-i-improve, dali na po natin sa health facility, kahit sa barangay health center, para mapayuhan. Kasi minsan yung mga kababayan natin, lagnatin, iinom lang ng gamot, tapos parang, lagnat lang yan. Pero po, pag dalawang araw na, 48 hours na po kayong nilalagnat, dali na po. sa emergency room. Kahit sa health center muna. Sa health center, oo. Nang sa gayon, hindi naman makongest yung mga hospitals natin. Okay. At ang pang-apat, say no to indiscriminate fogging. So, i-clear ko lang, hindi namin sinasabing bawal po mag-fogging, pero meron tayong mga guidelines or condition na kinoconsider kung kailan lamang po dapat mag-fogging. Bakit kapag nagfa-fogging lang ng basta-basta, anong Marami posibleng po maging epekto nun? Una, kahit sabihin nating lamok ito, kung wala sa tamang pamamaraan ng pagfa-fogging, nagde-develop din ng resistance kasi ang lamok laban sa mga insecticide na ginagamit. So kahit sa susunod na pagkakataon na mag-fogging ka at mali yung mga nauna mo, wala na epekto yung ginagawa natin. So magiging mas mahal ang magiging resulta nito. Tapos I understand, Dr. Lisoy, bukod sa 4S na yan, may bago pang dinevelop ang DOST in cooperation with the DOH para sa anti-dengue. Ano po ito? Ito yung dengue ovularvae trap nila na ginawa nila ito para matulungan naman ng DOH sa ating kampanya laban sa dengue. Ito po ba yon? Ito po yun. Ito po yung containers na ginawa nila. Kasi sabi natin, gusto ng mga lamok nang iklog sa madidilim o dark na bagay. So, ginawa nilang itim. Oo. Tapos, anong gagawin dito? Nag-develop po sila ng pellets or ito yung parang mag-a-attract po ng lamok. So, yung amoy nito, i-attract po yung lamok papunta sa containers na ito. Nang sa gayon dito po mangiklog. So, parang ano siya, paminta, no? Parang paminta po. Parang kasi ang paminta yung pinakabilis naman po amoy. nun. So, ihahalo po ito dito sa tubig. 250 ml na tubig po yan. So, mag-develop po yan ng solution, tapos ilalagay po natin dito. Tapos ilalagay siya dito sa loob ng, ano na to? Ng lalagyan ng DOST na ito po. Tapos, Ilalagay po natin ito sa... Kasama po itong lawanit. Lawanet, oo. Ngayon, ang dahilan naman po, pat may lawanit tayo, dahil sabi nga natin, i-attract natin yung lamok pumunta dito. Dito sila mangiklog. Chances are kasi hihigupin naman ng lawanit nito yung tubig eh. Dito yan mangiklog sa rough surface na yan. So after a week, makikita natin, may mga parang maliliit na butlig-butlig. Yun yung itlog na. Oo, tapos? So, sabihin natin, i-scrape natin yung itlog na yon, kasama po ng solution na ito, i-discard natin sa tuyong bahagi nang sa gayon hindi rin maipon yung tubig. So, ibig sabihin, ang gagawin natin, i-attract natin yung mga lamok na dito na lang kayo mangitlog. Kesa sa mga drum o mga Kesa kung ibang pambagay. saan-saan, para alam namin kung nasan kayo, tapos pag nangitlog na kayo, papatayin namin lahat. Kaya sa isang bahay ang ginagawa natin, at least 4 containers ang kinakabit natin para nakakalat sa bahay. Baka naman sabihin ng mga tao niyan, ina-attract pa niya yung lamok, kaya ayaw na nga niya. Actually, mangingiklog naman talaga yung lamok sa lugar nila kung hindi nila aayusin. So, mas maganda na i-attract nyo na sa iisang lugar lamang para alam natin kung saan pupuntiryahin. Baka naman biglang nangitlog na sila, naging lamok na kaagad. Hindi pa naman. natin It will take a while mapapatay. naman 1 week naman ang proseso ng pagbuo. Magbuhat sa iklog hanggang sa maging ganop ng lamok sila. Ito po ba ay available na sa publiko? Ang ano dito po, hindi pa po siya available sa public, pero meron tayong maaring may mga barangay na nakakakita na nito. Dahil in-expand din natin ang ating mga sites sa buong Pilipinas. So, ang one barangay. DOH ginagamit na to. So, meron tayong in-identify na mga high-risk areas na 1 barangay per region na ginamitan po natin ito. Nang sige makita natin yung epekto sa mas malawakang
survey o studies na pwede natin gawin. Okay, since hindi pa ito available sa public, ano ang pwedeng gawin ng mga tao, lalo na yung mga bata, yung mga nanay, di ba, para maproteksyonan yung kanilang mga anak? Meron silang mga pwedeng gamitin na self-protection measures, yung mga paggamit ng mga repellent sa katawan Okay, nila. ito, ano naman ito? So, lotion yan. Lotion at saka yung Spray. spray na insect repellent. Ano naman po ito, sir? Patch po yan na ibebenta na po sa market din ngayon. Pero ang problema lamang nito sa mga Mabango patch. to. Ito yung citronella na patch. Actually, lahat ito, kung titignan natin ang base nito, Neve or citronella. Kasi nagre-repel sila ng mosquito, yung amoy po niyan. Yung amoy po nitong citronella, parang parang lemon yung amoy niya. Pag naamoy ito ng lamok, lalayo sila. Ito po nilalagay siya sa mga Damit. damit. Yung iba naman kinakabit nila sa pantalon Sa pantalon. para hindi pumasok yung lamok. Oo, pero ang problema nito, Hindi natin alam hanggang kailan ang epekto. Yung mga nagmamarket nito po. Okay, ito naman pong kandilang to, Yung amoy din yan na ini-emit nitong kandilang ito, citronella din ang base nito, ang kanyang amoy, scent, na nag-ano din to, nag-discard ng lamok palayo dun sa... Pero kung titignan natin ito yung mga pansamantalang solution lamang sa dengue. ang ultimate na solution Search pa and rin. destroy pa rin. Search and destroy. So mga kapuso, yung mga drum, mga container ninyo na meron mga water, meron tubig na yung hindi malinis Clean and stagnant. Malinis po. Yung malinis. Clean and stagnant stagnant na water. Takpan. Yes. Lagyan ng Siguro takpan. ay dagdag na rin natin, Cara, kasi baka sabihin na, linis naman ang bahay namin, bakit marami pa rin? I-consider na rin nila yung mga bakanting lote kasi baka nandoon naman yung mga lalagyan kasi. Okay, so nasa atin pa rin ang solusyon dito sa dengue ito. Opo. 4S, wag pong kakalimutan yan. Maraming salamat, Thank you, Dr. Karen. Lisoy. Thank Thanks you po. very much. Thank you.